Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Sa umaga pong ito, tayo pong muli ay makikinig ng mga salita ng Diyos at salamat po sa Diyos at kayo po ay nandyan muli upang makinig ng mga mensahe ng Panginoon. So ngayon, kung handa na po ang lahat, makisuyo na po, kunin nyo po ang inyong mga Bible at puntahan nyo po ang Mateo 22, Mateo 22, Mateo chapter 22 po. So, kung nakuha nyo na po ang Mateo 22, chapter 22 ng Matthew. Okay? So, ngayon, let's mag-start na po tayo at bago po ang lahat, inihiling ko po muna tayo po ay manalangin po muna ay sabayan nyo po ako ng atin munang pananalangin at hingiin po natin ang gabay ng ating Diyos Ama kung sa oras pong ito. Amen. Let's pray. Hallelujah. O aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, Ama, sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus, minsan pang muli o Diyos, ako po ay nahingi sa iyo ng gabay. Kaming lahat, Ama, nahingi kami ng gabay sa aming pag-aaral ng iyong salita dito po sa Mateo 22. Tulungan nyo nga po kami o Diyos sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na maunawaan ang mga salita mong ito. Dalangin ko po, nabuksan nyo po ang puso ng, at isipan o pandinig ng mga nakikinig sa oras na ito upang sa ganun o Diyos ay malaman po namin at magawa namin kung ano ang kalooban mo at anong nais nyo pong ipaunawa sa amin sa pamamagitan ng mga salita mong ito. Maraming salamat po Ama, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang oras na ito sa aking pagtuturo. Ikaw po ang manguna, pangunahan nyo po ako sa pagsasalita. Fully surrender po ako sa iyong banal na Espiritu o Diyos at ang lahat po ng dalangin namin ito Ama ay sa pamamagitan po at sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So Mateo 22 po. Dito po tayo ngayon sa chapter 22. Okay, babasahin ko na po kung handa na po kayo. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inaanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inaanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halikayo, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinungga ba naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang may-ari, ang hari, kaya pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong ito. Mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain ngunit hindi karapat-dapat ang mga inaanyayahan. Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan. Ang lahat ng makita ninyo, pumunta nga sa mga lansangan ng mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan. Masasama't mabubuti at napuno ng mga panauhin ang balbulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit ng pangkasalan.
Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon mananangis siya at nangangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Purihin ang Diyos. So makita po natin dito sa atin pong na binasang ito po ay talinhaga, talinhaga. At ito po ay makita natin na naglalarawan sa atin sa kapanahunan na maraming iniimbitahan ang Diyos sa kanyang piging. Ibig sabihin, sa atin po marami siyang iniimbitahan na makasama sa kanyang kaharian sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus. At marami siyang inaanyayahan, maraming kumbaga nag-iimbita katulad dito. Maraming iniimbitahan na dumalo sa Panginoon o dumalo sa gawain ng patungkol sa kaligtasan, lumapit sa Diyos, pero hindi po lahat lumalapit, hindi pumupunta lahat. At kapag nag-iniimbita po, na ito po ay karanasan natin, minsan kapag may mga iniimbita tayo, laging may mga dahilan ang tao kapag pinaanyayahan po natin patungkol sa gawain ng Panginoon. Kapag inimbita mo po ang isang tao, anong sasabihin tulad ng nakasaad dito? Ang sabi niya, meron siyang lakad. Meron siyang, kumbaga may kanya-kanyang dahilan. Kesyo pupunta sila sa kanilang bukid. At mayroon namang nagsasabing, mag-aasikaso ng kanyang negosyo. So, ibig sabihin, pagpatungkol po sa Panginoon, ang hirap pong magyaya ng tao na iniimbitahan ng Panginoon ang lahat para sa Kanya ay makasama sa kaharian ng Diyos. Pero ayaw pong makinig ng tao. Ganun po ang tao sa sanlibutan. Kaya makikita po natin dito, pag in-invite mo, ay, next time na lang sis, next time na lang Brad, saka na lang po kami kasi busy kami ngayon. Ganun po ang kadalasang maririg natin sa karamihan. Lagi silang may dahilan kapag imbitahin nyo patungkol sa pagsimba o pagdalo sa gawain ng Diyos. Dito po inilalarawan dito ang tungkol sa handaan. Ang handaan po, ibig sabihin, kaya nga kumbaga sabi dito, nakahanda na. Nagtatay na siya ng baka, ng pinatabang guya. Ibig sabihin, ready na yung table. Ready yung table. Kaya nag-imbita ang Panginoon. Pero ang sinasabi ng tao ay saka na lang. O, next time na lang, busy ako. Alam niyo po, ang isang lamesa na inihanda, hindi po yan nakakapaghintay na sasabihin na bukas na lang. Kung nakahanda po, imagine nyo po ang isang lamisang nakahanda na, nakalatag na ang pagkain lahat-lahat, and then yung iimbitahin ninyo, sasabihin bukas na lang ako pupunta. Ano pong mangyayari doon sa lamisang pinaglagyan ng mga pagkain? So ibig sabihin, sinasayang ng tao ang opportunity na dapat nakahanda na. Kaya ito po'y sinasabi nga, kapag narinig natin ang salita ng Diyos, kapag inabot ang isang tao ng salita ng Diyos, dapat po siya ay makinig at wag nang patigasin ang kanyang puso ayon po sa salita ng Diyos. So dito po inilalarawan dito na hanggang sa dulo nga dito sa verse 14 na sinasabi dito na marami ang tinawag. Marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Bakit po ganito ang sinabi? Kasi makita po natin, una, maraming inimbitahan sa lansangan. Inanyayahan niya ang lahat ng tao. Pero nga, pagdating dito sa verse 5, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan, sa halip pumunta sila sa kanilang lakad. Masyadong abala po ang tao ngayon sa sanlibutan. Hindi nila pinapansin ang mas mahalaga. Ang mas mahalaga po ay ang salita ng Diyos. Mas mahalaga po ang Diyos dahil kumbaga ang Diyos
ang nagbibigay sa tao ng lahat ng kanilang pangangailangan, pati na ang buhay nila. Ang Diyos po ang nagbibigay, pero hindi ito napapansin ng karamihan. Pag inanyayahan mo patungkol sa Diyos, ang sasabihin, saka na sis, saka na bra, dahil may lakad kami, busy kami. So anong nangyari po? Dahil, sabi dito, marami ang kumbaga ni-reject ang invitation ng Lord patungkol sa kanyang ginawang piging. So, anong sinabi ng Panginoon? Nagalit po ang hari, nagalit. At sabi dito, nung nagalit po ang hari, sabi dito, pinapunta niya ang kanyang mga kawal. Sabi dito, sinungga ba naman ng iba ang mga lingkod? So ibig sabihin, maliban doon sa mga ginawa yung mga nag-invite pa, marami pang mga pinatay, 'di ba? Mga lingkod, pinatay pa sila. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Marami pong mga prophets o marami pong mga missionary o mga lingkod ng Diyos na nangangaral sa sanlibutang ito, na pinapangaral ang salita ng Diyos, pero ang kinahihinatnan po nila, pinapatay pa po sila. Pinapatay pa po sila pinatay pa sila ng mga tao. Ito pong katulad, tinitingnan po natin dito ang tungkol sa talinhagang ito, na imbis na pakinggan yung sinusugo ng Diyos, sinunggaban at pinatay pa nila. Tingnan nyo po Ang sabi dito, kaya anong nangyari? Sa verse 7, galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Makita po natin dito kasi yung una na inanyanahan, may mga rason sila, 'di ba? Ang Panginoong Hesus, kung makikita po natin dito, ay kumbaga para sa mga Hudyo, 'di ba? Makita natin sa mga Israelites. Pero katulad ng marami ang nag-reject sa Panginoong Hesus, at ang mga Hudyo pa ang nagpapatay sa kanyang mga lingkod. Sa lingkod. At kaya ang ginawa dito, sabi po dito sa verse 7, galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sa verse 8 po, pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya anong sinabi sa verse 9? Tingnan niyo po ang verse 9. Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. So ibig sabihin, ikalat yung katulad pong sinasabi ng Panginoon dito, na ikalat ang salita ng Diyos sa 4 na sulok ng sanlibutan. Lahat, ikalat. Ipamalita ang salita ng Diyos. Kaya ito pong sa verse 9, pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama't mabuti, at napuno ang mga panauhin ang bulwagan pangkasalan. 11, pakinggan niyo po ang 11. Tingnan niyo po. Pumasok ang hari upang tingnan ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon na mananangis siya at mga galit ang kanyang mga ngipin.
Pagkatapos nito, sinabi ni Jesus, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang napili. Tingnan po natin dito dito po sa ating pinag-aaralan na ito, ang tungkol po doon sa taong hindi nakasuot pangkasalan. Sa ating pong mga binabasa na daanan, ano ang simbolism po ng damit? Ang damit na kasuutan, ito po ay ang mabubuting gawa natin. Walang kung hanapin ko po yung verse na yon, pero itong patungkol dito ay ang patungkol sa damit. Ang damit ay ang mabubuting gawa po natin. Katulad ng nadaanan natin nung nakaraan, na ito po ang nagsisimbolize, ang damit ay ang mabubuting gawa natin. So ngayon, sabi dito, yung pagsunod natin po sa Diyos yun. Kaya nga sabi di, bahubarin nyo na ang lumang kasuutan at palitan na ito ng bagong kasuutan, na which is nagre-represent po ito ng bagong buhay natin. Na iniwanan natin ang lumang buhay nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus at isinuot natin ang panibagong damit ng itong tungkol po dito sa bagong buhay natin, nang binago at nakilala natin ang Panginoong Hesus. So ito po yung patungkol dito sa part na ito, na maraming tinatawag pero hindi lahat, kumbaga, napili. Anong sabi po ng salita ng Diyos? Ang sumusunod lamang sa Diyos, ang mananatiling tapat, ang siya lamang pong maliligtas. Kaya sinasabi po dito, pinapaliwanag po dito, una, maraming tao ang mga ni-invite sa gawain ng Diyos, pero nire-reject nila ang salita ng Diyos. Kaya po pagdating ng araw, nakita po natin nagalit ang Panginoon dahil nandami nilang mga rason sa invitation ng Panginoon sa kanyang hapag, kumbaga sa kanyang piging. At sa dulo naman, makita natin marami ang mga dumalo, pero hindi po sila nakasuot ng pangkasal. Kaya anong nangyari? Itapon siya sa kadiliman, sabi dito, dahil hindi naging karapat-dapat yung tao na yun na dumalo sa kanyang piging. Yun po ang pinapakita dito. Tungkol po ito sa ating spiritual, na mapalad tayo, na dumalo tayo sa kanyang paanyaya, at panatilihin po natin ang ating kasuutan na may kalinisan, katulad ng tinatawag po dito, dahil ang damit natin ay tulad ng sabi ko nga po, ito po ay patungkol sa ating mga gawa. Kailangan po ang damit na isusuot natin ay ang bagong damit na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus nung tayo po ay kanyang binago. Yun po ay ang maging malinis tayo sa Panginoon, dahil ang sabi po ng salita ng Diyos, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Yun lamang pong tagasunod ng Panginoon. Diretsuin ko na po ito sa verse, ito pong idaan ko po, 15, idiretso po natin ang pagbabayad ng mga buwis. Umalis ang mga Parisiyo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya't pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ng ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga guro, nalalaman namin kayo'y tapat at tinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kasulatan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin, kaya't sinabi niya, kayong mga mapagkunwari, bakit binibitag ninyo ako? Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pangbayad sa buwis. At ipinakita nga nila ang isang salaping pilak. Kaninong larawan ng pangalan ang nakaukit diyan? Tanong ni Jesus sa emperador.
tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Namangha sila nang marinig ito at sila'y umalis. Makita po natin dito, lahat gumagawa sila ng lahat ng paraan para po maano nila ang Panginoon. Kumbaga, lahat ng ginagawa ng mga Parisiyo po na ito upang ang Panginoong Hesus ay kung papaano nila mahuhuli sa pananalita. Pero dahil ang Panginoong Hesus, siya po ang karunungan, siya ang salita ng Diyos, nasasagot niya at nababasa niya po ang kaisipan ng mga nagtatanong na ito. Kaya ipinakita dito ng Panginoon dung sa pamamagitan ng pilak na yun, kasi nagke-question sila patungkol sa pagbabayad ng buwis. Kaya ang sabi ng Panginoon, ano ang nakikita niyo dyan sa salapi? Sabi, nakita nila yung larawan ng emperador. Sabi, kung gayon, ibigay nyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. Ibig sabihin, sa pagbibigay po, katulad magbayad tayo ng buwis, ibigay natin yung tamang araw patakaran. Kung anong patakaran po ng gobyerno, magbayad tayo ng patas sa gobyerno at ibigay natin sa Diyos ang nire-require ng Diyos. Kung anong nire-require ng Diyos sa salita niya, ibigay po natin sa Diyos. Yun po ang patungkol dito, dahil gustong hulihin lamang ang Panginoong Hesus, pero totoo po ang sa Diyos ay para sa Diyos at ang para sa government ay para sa pag-government. Meron pong patakaran ang gobyerno na dapat sundin ng mga tao. Amen? Katulad ng pagbabayad ng buwis. Iyan po ay nararapat gawin ng isang tagasunod. Ngayon, tungkol naman muli sa muling pagkabuhay. Muling tanong ito ng sa muling pagkabuhay. Verse 21, pakinggan nyo po. Nang araw na iyon ay lumapit kay Jesus na ilang Saduseyo. Ang mga ito ay hindi naniniwalang muli na binubuhay ang mga patay. Sinabi nila, Guro, itinuturo po ni Moses na kung mamatay na walang anak ang isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat pakasal sa nabiyuda upang magkaanak sila para magkaanak. Hold on po. Guro, itinuturo po ni Moses na kung mamatay na walang anak ang isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat pakasal sa biyuda upang magkaanak sila para sa namatay. Noon po'y may 7 magkakapatid na lalaki perito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay siyang walang anak. Kaya't ang kanyang asawa ay pinakasalan ng kanyang kapatid. Gayon din po ang nangyari sa pangalawa, sa pangatlo, hanggang sa pampito. Pagkamatay nilang lahat, namatay naman ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay? Yamang siya na pangasawa nilang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo palibhasay, hindi ninyo nauunawaan ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel ng langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay sa mga patay, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sabi niya, Ako ang Diyos ni Abraham, Isaac ni Jacob at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Nang marinig ito ng mga tao, namangha sila sa kanyang katuruan. Amen. Dito muna tayo bago tayo mag-move sa 34. So ito po, nagtatanong ito tungkol sa muling pagkabuhay dahil nga itong mga Parisiyong ito ay hindi naniniwala na ang Panginoong Hesus ay na ang mga patay ay muling bubuhayin. So sinisilo na naman nila dito ang Panginoon. Kaya ang sabi nila,
Kung halimbawa po, may nag-asawa na namatay, ngayon, napangasawa niya, halimbawa yung mag-asawa, namatay yung lalaki, tapos, dahil gusto niyang para lamang magkaanak doon sa hipag, kumbaga sabi, pinakasalan yung hipag, and then, namatay uli yung napangasawa. Hanggang sa pang-pitong asawa, sabi dito, verse 25, hanggang 7 asawa laging namamatay. Ngayon, pero bago namatay, ikinasal sila dito sa babaeng ito. So, sa madaling salita, yung babaeng ito, naka-7 asawa at 7 pinakasalan. Tingnan niyo po, naka-7 asawa, and then, after nang matapos siyang ikasal sa pang-7 niyang asawa, namatay yung babae. Kaya tinatanong po dito, nitong mga Pariseo, so ngayon, sa muling pagkabuhay, kasi ayaw po nga nilang maniwalang may pagkabuhay, kaya parang sinusubok lang nilang Panginoon, so sinuhuli lang nilang Panginoong Jesus kung paano sasagutin ang kanilang tanong. Sabi dito, ngayon, nung namatay ang 7 naging asawa nitong babae, namatay din yung babae. At kung totoong may pagkabuhay muli, sa pagkabuhay nilang muli, sino doon sa 7 yon ang magiging asawa na nung babae? Kaya sabi ng Panginoong Hesus dito sa 29, maling-mali kayo. Palibhasa, hindi ninyo naunawan ang kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Yun na nga po. Hindi alam ng mga taong ito kung paano naghahari ang Diyos at kung paano maghahari at ano ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung ano-ano ang mga lumalabas sa bibig nila na kumbaga mga hindi nga nila alam, mga kumbaga masabi na natin tulad ng Panginoon na kamangmangan ang inyong mga natututunan. Katalinuhan ng sanlibutan pero kamangmangan sa Diyos, sa harapan ng Diyos ang kanilang mga ginagawa. Kaya sinagot sila ng Panginoong Hesus, maling-mali kayo, palibhasa'y hindi ninyo naunawaan ang kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, sabi dito, sa muling pagkabuhay, ang tao'y hindi na mag-aasawa. Hindi na mag-aasawa, kaya hindi po katulad po ng ibang relihiyon na sabi, pag naasawa sila, na pag namatay sila, may sasalubong sa kanila doon na 10 virgins sa langit. Hindi po, malinaw po dito na kapag binuhay tayong muli, wala nang pag-aasawa sa langit, dahil po yun ang pag-aasawa, ay yun po ay dulot ng laman, makalamang hangarin. Yung po yung mga ayaw ng Diyos na ang tao ay talagang masyadong na huhumaling sa mga makalamang bagay. So ngayon, kaya sinabi dito, maling-mali kayo, sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa, sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. So ibig sabihin, pag binuhay na muli, tayong mga pagka binuhay tayong muli, magiging tulad tayo ng mga anghel. Anong ibig sabihin magiging katulad ng mga anghel? Dahil ang anghel po walang ginagawa ay magpuri at magpuri sa Diyos. So ganun po, sa muling pagkabuhay, ang mga makakasama sa kaharian ng Diyos, tayo pong mga anak ng Diyos ay magpupuri na lamang at magpupuri doon sa kalangitan at wala pong pag-aasawa. Katulad ng sinasabi dito ng mga Pariseo na kahit patay na mag-isip pa rin ng mga bagay na mga immoral, na mga sexual immoralities o mga makalamang bagay. Hindi po ganon at malinaw, hindi makakapasok sa kalangitan ng Diyos ang may mga maruruming kaisipan o maruruming hangarin. Amen? So, yun po, walang pag-aasawa na doon pag nabuhay na tayong muli. Ang gagawin doon ay tulad ng mga anghel, tulad ng sabi dito ay magpupuri na lang po tayo, magpupuri sa Diyos doon. Ang sabi dito sa 32, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Amen. Amen. Tayo po yun. Praise God. So, lipat tayo dito sa pinakamahalagang utos, which is ito po ang napakahalagang utos. Nagtipon-tipon, verse 34, nagtipon-tipon ang mga Pariseo.
unang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Sa kanila, nadalubhasa sa kautusan. Kasi wala na pong maisagot yung mga Saduceo dahil sa kanilang pagtatanong kay Panginoon sa Panginoon Jesus ay nasasagot ng Panginoong Jesus na may karunungan at kapangyarihan. Sabi dito, verse 35, isa sa kanila na dalubhasa sa kutusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Amen. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang katuruan ng mga propeta. Purihin ang Diyos. Ito po ang sinasabi po natin. Una, mahalin natin ang Diyos. Number 1 na command po sa atin ng Diyos, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Kasi kapag ganun po ang ginagawa natin ng buong puso, buong pag-iisip at ng buong pagkakaluluwa, ibig sabihin, our whole being po, buong buhay natin, kailangang mahalin po natin ang Diyos. At ito naman po ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito po'y napakalinaw po sa atin. Dahil kapag mahal po natin ang Diyos, which is the first commandment, unang utos, mahalin natin ang Diyos. And then pangalawang utos ay mahalin natin ang ating kapwa. Kasi once na minahal natin ang Diyos, mamamahal po natin ang ating kapwa. At kapag namamahal po natin ang ating kapwa, nasusunod po natin ang kabuuhan ng kautusan nila Moses. Yun ang katuruan, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, and so on and so on. 10 utos ng Diyos na pinagkaisa po ito sa 2 na lamang. Dahil kung mahal nyo po ang inyong kapwa, hindi nyo po siya sisiraan. Kapag mahal nyo ang inyong kapwa, hindi ka magnanakaw. Hindi mo siya nananakawan. Kapag mahal mo ang yung kapwa, hindi mo siya papatayin. Hindi ka, lahat ng command ng 10 commandments, pinag-isa po ito sa bagay na ito na dito sa New Testament. Ginawa na lamang po itong 2, mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Dahil kapag minahal po natin ang Diyos ng buong puso, susunod tayo sa kanyang command na mahalin natin ang ating kapwa, at kapag mahal po natin ang kapwa, hindi tayo gagawa ng ikakasama ng ating kapwa, kaya hindi tayo magkakasala. Yun po ang ano dito. Naintindihan po natin ang kahalagahan ng pinakamahalagang utos ay mahalin po natin ang Diyos ng buong kalakasan, buong pag-iisip at buong puso, at mahalin po natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Dahil kung anong nakasulat doon sa 10 commandments, kung mahal nyo nga po ang inyong kapwa, hindi nyo gagawa ng ganon. Kaya pinag-isa po. Amen? So ito dito sa 41, ang tanong tungkol sa anak ni David. Tinanong naman si Jesus ng mga Pariseyong nagkakatipon doon, ano ang pagkakilala ninyo tungkol sa Kristo? Kanino siyang anak? Kay David po, sagot nila. Sabi ni Jesus, kung gayon, bakit siya tinawag ni David na Panginoon nung pinatnubayan siya ng Espiritu? Ganito ang kanyang sinabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ngayon, kung si David ay tumawag sa kanya ng Panginoon, paanong sasabihin na anak ni David ang Kristo?
Isa man sa kanila'y walang nakasagot, mula no'y wala nang nangahas magtanong sa Panginoon. Kasi po, lahat ginagawa nitong mga Parisiyo, Sadusiyo na ito, nasiluin ng Panginoon sa kanyang mga pananalita, pero lahat pong sinasabi ng Panginoon ay may kasagutan ng katotohanan, kaya hindi sila po nakakaimik at wala silang mailusot sa mga tanong nila sa ating Panginoong Diyos. Anyway, purihin ang Diyos, alalahanin niyo po muli ang ating binasa, lalo na po dito sa pinakamahalagang utos. Anong pinakamahalagang utos ng ating Ama? Mahalin natin siya ng buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong puso, and then mahalin po natin ang ating kapwa. Lagi pong tatandaan natin, kaya kung nakakaramdam po kayo ng mga bagay-bagay against sa inyong kapwa, alisin po ninyo yan, dahil isa po yan sa pagsuhay, dahil ang pagsuway doon sa pagmamahal natin sa ating kapwa, na nagkakasala po tayo doon, tulad ng sinabi sa 10 Commandments na ang katotohanan, sa pagtanggap natin sa Panginoong Hesus, pinalaya po tayo sa kautusan. Ibig sabihin, hindi mo nagagawin yung mga bagay na mga nakalagay doon na bawal gawin, dahil nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating puso, siya po ang nagbabago ng ating puso. Kaya yung mga bagay na kasalanan noon na nakalagay doon sa 10 Commandments, hindi na po natin nagagawa sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa kanyang mga salita na nagtuturo po sa atin kung paano makasunod. Amen? So ang pinaka-key, mahalin natin ang Diyos. Kasi kapag minahal natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip, masusunod po natin na mamahalin nga natin ang ating mga kapwa gaya ng ating sarili. Supurihin po ang Diyos. Dito na muna ako magtatapos, dahil ngayon po, pasensya na po kayo, ngayon madilim na, katatapos ko lang po sa galing sa trabaho, at ako po ngayon ay nasa sasakyan. Ginawa ko ito ng madalian dahil ngayon ay dyan sa Pilipinas ay alas 6 na, and then magda-download pa ako nito pagdating sa bahay, kaya po minadali ko po ang aking sharing sa inyo. At salamat po sa inyong pagdalo, mga kapatid ko sa Panginoon, at salamat katulad nito pong talinhaga dito sa unang ating binasa, na naandyan kayo na, sa pag-aanyaya ng Diyos. Lagi po kayong naandyan sa kanyang piging, kumbaga sa paghahanap, pero mas ang binabasa po natin, yun po ay patungkol sa kaligtasan. Ganun pa man, salamat po sa inyong pagdalo ngayon. At tulad ng sabi niya, panatilihin po natin ang ating damit na malinis at maging damit ng pangkasalan. Ibig sabihin, dapat naging maayos at malinis po lagi ang ating kasuutan, at ang nire-represent po ng kasuutan sa atin ay ang ating buhay. Panatilihin po natin sa tulong at habag ng Diyos sa pamamagitan ng salitang ating binabasa, na maging malinis po tayo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Amen. So dyan po ako tapos. God bless you all po. At muli sa Sunday, magkita-kita po tayo. At mag-invite po kayo. Invite lang po kayo ng katulad ng sinabi dito ng Panginoon. Mag-invite lang kayo. I know maraming may mga hindi dumadalo dahil ang dami nga mga rason, mga busy sa kanilang buhay, pero ganun pa man, continue po mag-invite po kayo ng marami. Amen. God bless us all. Purihin ang Diyos hanggang sa Sunday pong muli. Okay po, bye!